What's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay user DM. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2756 hanggang 2760 na po. Nang si Han Cheng ay handa nang pumunta sa kumpanya, sinundan siya ni Xi Jing pagkalabas niya ng bahay. Bagamat marami siyang kawalang kasiyahan sa huling pag-uugali ni Aaron, ito ay kanyang sariling laman at dugo pagkatapos ng lahat, at hindi siya maaaring maging walang puso tulad ni Nangong Chenkyo. Mas mabuting maghanap ka ng tutulong sa iyo na malaman ang kinaroroonan ng Aaron. Huwag kang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sinabi ni Xi Jing kay Han Cheng. Tumanggo si Han Cheng at sinabing, pag-usapan natin ito kapag may oras. Ang batang ito ay nagiging mayabang ngayon, kaya dapat siyang magdusa ng kaunti. Ilang araw, bumalik siya. Gutom na kaya niya, kumain pa siya kung hindi siya uuwi, maaari siyang pumunta doon. Bagamat iyon ang sinabi niya, at naisip ito ni Xi Jing, sarili niyang anak iyon, hindi ng iba, hindi ito maaaring maging malupit. Hindi mo siya anak. Hindi ka man lang ba nag-aalala? Tumingin si Xi Jing kay Han Cheng na may reklamo. Natawa si Han Cheng at sinabing, huwag kang mag-alala. Walang mangyayari. Ilalabas daw niya ang kanyang emosyon. Pagkatapos maglabas, babalik siya ng natural. Hindi masanay sa kanya ang isang bata. It's unconscionable of you to say that. Kailan ka pa nasanay sa kanya? Si Han Jun ang talagang sanay sa kanya sa Aaron family. Walang magawang sabi ni Xi Jing. Anong magagawa ko? Kung gugustuhin ng matandang babae, walang paraan para sa kahit sino. Well, kailangan kong pumunta sa kumpanya. Mabuti pang bumalik ka kaagad, kung hindi, magkakaroon ng ibang opinyon ang matandang babae. Sabi ni Han Cheng. Ang walang magawa na si Xi Jing, ay kailangang tumanggo, umaasa na sa loob ng ilang araw, Aaron Vent tapos na, ay makakabalik. Si Xi Jing, nakakauwi lang, ay tinanong ni Nangong Chenkyo, pumunta ka ba sa Han Cheng para bigyan ulit ako ng kaunting ulat? Sa sandaling nagbago ang mukha ni Xi Jing, mabilis siyang nagpaliwanag, Nay, hiniling ko lang kay Han Cheng na mag-ingat sa daan papunta sa trabaho. Ito ang pag-aalala ng mag-asawa. Paano ito magiging ulat sa inyo? Sinabi ni Nangong Chenkyo na may malamig na ngiti, hindi ko ba naiintindihan kung anong uri ka ng tao? Binabalaan kita, kahit anong una ng ihip ng hangin mo, huwag mong ipaalam sa akin. Kung hindi, hindi ako magiging magalang sa iyo. Panipi, ito ang hegemonya ni Nangong Chenkyo sa pamilya ni Aaron. Gusto niyang sundin ng lahat ang kanyang puso, at walang sino man ang maaaring sumuway sa kanya. Sa ilalim ng gayong pang-aapi, kinailangan ni Xi Jing na tanggapin ang walang habas na pag-uugali ni Nangong Chenkyo. Sa katunayan, hindi sumang-ayon si Xi Jing sa pagtatangi ni Nangong Chenkyo laban sa Aaron nang siya ay bumangon ng maaga. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang lahat ng kanyang sariling laman at dugo. Paanong iba ang pakikitungo niya sa kanila? Ngunit hindi mapaglabanan ang lakas ni Nangong Chenkyo, kinailangan ni Xi Jing kay na pumili ng dahan-daang kompromiso. Masasabing 79% ng kasalukuyang saloobin ni Xi Jing sa Aaron ay pinilit ng pang-aapi ni Nangong Chenkyo. Ito ang pinakamalungkot na punto para kay Xi Jing bilang isang ina at manugang. Kumpanya ng Feng Chen. Si Aaron, nakaupo sa opisina ng chairman, ay mukhang napakaseryoso.
Alam niya na bagamat ang lahat sa paligid niya ay stable sa ngayon, at maaari niyang hayaan siyang bumalik sa kanyang dating buhay sa paglipas ng panahon at pakasalan muli si Ivory, isang bagay ang sakit sa puso ni Aaron. Sa mga araw na ito, kapag hiteng gabi na, hindi maiwasan ng Aaron na isipin ito. Sa panahon ng pagbaliktad ng oras, ang sinabi ni Lynn na halos naging sakit sa puso ng Aaron. Alam niya na ang pagbaliktad ng oras ay maaaring makapagpabago sa kanya ng maraming bagay, ngunit ang banta lamang ni Linlong ang nananatiling pareho. Bukod dito, sinabi ni Linlong na mahahanap nito ang Aaron sa anumang kaso. Sa kaso na hindi sigurado na ang pagbabalik ng oras ay maaaring ganap na masakop ang memorya ni Linlong, Kapag ang nakatagong panganib na ito ay lumabas, ang mga kahihinatnan ay hindi maisip. Gayunpaman, ang Aaron ay walang magawa sa harap ng sitwasyong ito. Maari niyang samantalahin ang mahimbing na tulog ni Linlong para makapasok muli sa mundo ng Xuanyuan, ngunit isang mahirap na problema kung makakahanap ba siya ng paraan para tuluyang patayin si Linlong. At ngayon Aaron mas gustong mahanap ang kanyang asawa, kung maaari niya, mas gugustuhin niyang hindi harapin ang bagay na ito. Ang sakit talaga sa ulo. Kung ako ang iniisip nito, darating ito sa lupa para hanapin ako. Walang magawang umiling si Aaron at kinakausap ang sarili. Sa oras na ito, bumalik si Chinlin sa opisina upang bumili ng bahay para sa Aaron. Hindi ito nagtagal sa kanya. Young master, I have found a low-key place for you according to your requirements. Hindi dapat masyadong pinagtutuunan ng pansin ang residential area na ito. Sinabi ni Chinlin, siya nga pala, nagbigay siya ng susi at address kay Aaron. Hindi ito tiningnan ni Aaron, ngunit direktang inilagay ito sa kanyang bulsa. Basta may matitirhan siya, bale Aaron kung nasaan siya. Alam mo ba ang pagpupulong ng Chamber of Commerce sa loob ng 2 araw? Tanong ni Aaron kay Chinlin. Natural na alam ni Chinlin na ang bawat taon na pagtitipon ng Kamara ng Commerce ay kwalipikado lamang para sa mga kilalang tao sa negosyo ng Yanjing. Pinatalas ni Chinlin ang kanyang ulo at gustong pumasok sa pagtitipon, ngunit walang paraan para makapasok. Niwala siyang pagkakataong maging waiter, dahil napakahigpit ng pagpili ng party para sa waiter, at dapat ay mayroon siyang higit sa 5 taong karanasan sa pagtatrabaho sa isang malaking hotel. Young master, nakaisip na ako ng paraan para harapin to. It's really not feasible. Napakahigpit nila sa pagpili ng mga waiter. Walang magawang sabi ni Chinlin. Humanda ka at samahan mo ako. Sabi ni Aaron. Kakaibang tumingin si Chinlin kay Aaron at sinabing, Young master, hindi nararapat na magmadali sa ganoong mahalagang okasyon. Mahirap pumasok. Aaron ngiti, sinabi, sino ang nagsabi sa iyo na masira sa pamamagitan ng... Ang dahilan kung bakit naramdaman ni Chinlin na makakalusot ang Aaron sa unang pagkakataon ay dahil hindi lahat ay makakasali sa party. Bagamat kwalipikado ang pamilyang Han, paano sila makakasali bilang pamilya ni Aaron na may ugali ng Aaron? At hindi papayag si Nangang Chenkyu na mangyari ito. Masasabi ba natin na ang Aaron ay nakompromiso sa pamilyang Han? Naisip ito ni Chinlin at naisip na hindi ito nakakagulat. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang kapangyarihan ng Aaron ay hindi maihahambing sa pamilya ni Aaron. Kailangan niya ang background ng pamilya ni Aaron para magkaroon ng pagkakataong bumuo ng Feng Chen. Naiintindihan kung iyuko mo ang iyong ulo saglit, young master, pumayag na ba si Nangang Chenkyu na kunin ka? Tanong ni Chinlin, ano ang kinalaman nito sa kanya? Siya kasi Hanjun lang ang isasama niya. Paano niya ako maiisip? Sabi ni Aaron. Si Chinlin ay nalilito. Wala itong kinalaman sa Nangang Chenkyu. Ano pa ang magagawa ni Aaron para pumunta sa party, young master, ay? Medyo nalilito ako. Dahil hindi ito Nangang Chenkyu, paano ka pupunta? Tanong ni Chinlin, inimbitahan ako ng pamilyang Yao. May tanong ka ba? Sabi ni Aaron, ang pamilyang Yao ay tumingin si Chinlin kay Aaron na may gulat na mukha. Hindi siya makapaniwala. Upang makilala ang ilang makapangyarihang pamilya, nagkaroon ng maraming problema si Chinlin. Sa ngayon ay wala pang pumapansin sa kanya kaya alam niya kung gaano kahirap makipag-ugnayan sa mga superior na ito. Ang Aaron, gayunpaman, ay tumagal lamang ng 2 o 3 araw upang makuha ang atensyon ng pamilyang Yao. Sa opinyon ni Chinlin, ito ay lampas sa saklaw ng hindi maisip. Kahit siya ay hindi makapaniwala. Anong uri ng karangalan para sa pamilyang Yao na imbitahan ang Aaron sa Kamara ng Komersyo?
It's nothing strange. There will be more such things in the future. You don't need to be surprised. Ang ekspresyon ng Aaron ay flat na sabihin, hindi ba ito ay isang pamilyang yaw lamang? Pagkatapos nito, yumuko sa kanya ang buong pamilya ng frontline ng Yanjing, hindi na ito kakaiba. Huminga ng malalim si Chinlin para pagaanan ang kanyang kalooban. Sa pagtingin sa kalmadong ekspresyon ni Hansanya, labis siyang na-curious kung paano ito ginawa ni Hansanya. Gayunpaman, si Hansanya ang kanyang boss kung tutuusin, at hindi pa niya ito turn para mapunta sa ilalim nito. Nga pala, huwag mo akong tawaging young master, tawagin mo na lang akong boss. Ang Aaron ay nagpatuloy sa pagsasabi na ang young master ay isang katawa-tawa na label at isang pag-aaksaya ng pamilyang Han sa mata ng lahat. Kung gusto ni Aaron na alisin ang mabigat na pagkakakilanlan na ito, kailangan muna niyang alisin ang titulo ng young master. Oo naman boss, sabi ni Chinlin na nakayuko. Tumayo si Han Sanchen at sinabing, wala nang iba. Aalis muna ako. Pumunta ka at ihanda mo ang iyong sarili. Ang kinabukasan ay isang pagkakataon para makilala mo ang higit pang mga matataas na tao. Depende ito sa iyong kakayahan na samantalahin ang pagkakataong ito. Huwag kang mag-alala, boss. Hindi kita pababayaan. Sinabi ni Chinlin na sinubukan niya ang lahat ng paraan para makapasok. Ngayon, nilikha ng Aaron ang pagkakataong ito para sa kanya, at natural niyang mapakinabangan ang halaga ng pagkakataong ito. Naniniwala si Han Sanchen sa kakayahan ni Chinlin. Sa nakalipas na 14 na taon, kung wala si Chinlin, hindi sana mabubuo si Feng Chen. Umalis sa kumpanya, nakatanggap si Aaron ng tawag sa telepono na ikinagulat niya. Si Yao Hanxing talaga iyon. Ang dominanteng anak na ito ang magkukusa na makipag-ugnayan, na ikinalilito ng Aaron. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin. Aaron nakita Yao Hanxing na uutol, ang ilang naiinip na sinabi. Saglit na nag-alinlangan si Yao Hanxing at sinabing, Aaron, gusto kong pasalamatan ka sa pagligtas mo sa akin. Simula ngayon, tinatrato na kita bilang kapatid ko. Hindi mahalaga kung ano ang tingin mo sa akin. These words can't help laughing. This arrogant guy, incredibly can also be low-key, parang natakot siya kay Kuya Yang. Siyempre, ang Aaron ay hindi masyadong simple. Iniisip niya na ang salitang, kapatid, ay nangangahulugang napakasimple sa ibabaw. Bagamat nailigtas niya si Yao Hanxing, ngunit ito ay ganap na hindi sapat para yumukod si Yao Hanxing sa kanya. Ang pinakamahalagang dahilan kung bakit ginawa ito ni Yao Hanxing ay ang pagpapahalaga niya sa sarili niyang lakas. Naghahanap ka ng katulong. Kung may gulo sa hinaharap, pwede kang humingi ng tulong sa akin. Kuya, mura lang. Walang awang sinabi ni Aaron, hindi niya kailangang bigyan ng mukha si Yao Hanxing, ang ganitong uri ng dominanteng anak, mas bigyan siya ng mukha, mas hahayaan siyang kuskusin ang kanyang mukha sa ilong. I don't mean that. I sincerely want to thank you and make friends with you, sabi ni Yao Hanxing. Isang magandang bagay para sa Aaron na makipagkaibigan lamang kay Yao Hanxing mula sa pananaw ng mga interes, na maaaring higit pang pagsamahin ang kanyang posisyon sa pamilyang Yao. Bukod dito, ang Aaron ay hindi natatakot sa mga panlilinlang ni Yao Hanxing. Pagkatapos ng lahat, sa harap ng ganap na kapangyarihan, ang anumang pagsasabuatan ay walang kapangyarihan. Pagkalabas mo ng ospital, pwede mo akong bilhan ng inumi. Tuldok panipi, sabi ni Aaron. Sige, hintayin mo ako. Malapit na akong makalabas ng ospital. Tuwang-tuwang sabi ni Yao Hanxing. Ibaba ang telepono. Yao Hanxing mukha kasiyahan na nakahiga sa kama, ang tawag sa telepono, siya ay hindi sa pamamagitan ng kung kaninong payo sa Aaron Dos Ina, ngunit ang kanyang sariling pagsasaalang-alang, nang si Yao Hanxing ay nagsimulang mag-isip tungkol sa bagay na ito, natagpuan niya iyon at Aaron makipagkaibigan, Bailey ngunit walang pinsala, ito ay talagang isang bagay na nagkakahalaga ng kanyang gawin. Kahit na ang Aaron ay isang pag-aaksaya lamang ng populasyon at isang walang kwentang young master ng pamilyang Han, alam ni Yao Hanxing na sa kakayahan ni Aaron, maya-maya ay titingnan siya ng mga tao ng may bagong mga mata, at tiyak na magagawa ni Aaron, lumikha ng kanyang sariling kapangyarihan sa Yanjing at umunlad ng maayos, at maaaring malimpasan pa ang pamilya ni Aaron. Mula sa puntong ito, tiyak na isang matalinong pagpili para kay Yao Hanxing na samantalahin ang pagkakataong makipagkaibigan sa Aaron. Ano ang problema mo? Halos mabali ang iyong kamay at maaari ka pang tumawa. Sa oras na ito, dumating si Yao Yuhai sa ward.
Nang makita niya ang ngiti ni Yao Hanxing, hindi niya naiwasang magtanong. Dad, ginawa ko lang ang pinakamatalinong bagay sa buhay ko. Nakangiting sabi ni Yao Hanxing. Sa sandaling marinig ni Yao Yuhai ang pangungusap na ito, nagkaroon siya ng hindi tiyak na premonition, dahil si Yao Hanxing ay hindi kailanman gumawa ng anumang seryosong bagay mula pa noong bata pa siya, at kung ano ang nararamdaman niya sa kanyang sarili ay tiyak na isang sakuna sa huli. Anong ginawa mo? Nakahiga ka sa hospital bed. Hindi ka ba titigil? Hindi nasisiyahang sabi ni Yao Yuhai. Dad, don't worry. I really didn't into trouble this time, sabi ni Yao Hanxing. Ang kanyang mga salita, sa pandinig ni Yao Yuhai, ay walang pinagkaiba sa pag-utot. Paano siya paniniwalaan ni Yao Yuhai? Ano pa ang magagawa mo maliban sa magkagulo? Nung ilang dekada na kitang tatay, hindi ko ba alam kung anong klase kang tao? Sabi ni Yao Yuhai sa malamig na boses, Tatay, tinawagan ko lang si Aaron. Alam ni Yao Hanxing na hindi siya madaling pagtitiwalaan ni Yao Yuhai, kaya kay Yao Yuhai lang ang masasabi niya tungkol dito. Sumimangot si Yao Yuhai at tinawag si Aaron. Sa init ng ulo ng bata, hindi na niya muling kutsain si Aaron. Damn things have come to this time, and Aaron also saved his life. He even wanted to provoke Aaron, pero don't worry, hindi ko siya ginugulo, pero sabihin mo sa kanya, gusto kong maging kapatid sa kanya. Bago magtanong si Yao Yuhai, nagpatuloy si Yao Hanxing sa pagtatanong. Natigilan si Yao Yuhai. Tinawagan niya si Aaron. Ganun ba ang nangyari? At sabi niya, paglabas ko ng ospital, bibilhan ko siya ng inumin, matagumpay na sinabi ni Yao Hanxing. Ito ay tiyak na isang magandang bagay, hindi lamang para kay Yao Hanxing mismo, kundi pati na rin sa buong pamilyang Yao. Ngunit hindi lubos na naunawaan ni Yao Yuhai na nabuksan ang dalawang palso ni Yao Hanxing ng rendo. Paano niya biglang gumawa ng ganoong bagay? Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Yao Yuhai. Kapag alam niya ang dahilan, malalaman niya kung ano ang iniisip ni Yao Hanxing. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!